Dito muna kayo, hindi pa tayo tapos eh. Uy, wala ba kayo respeto? Yun. No? Chan. Hindi. Disobedient is... Better. Obedient ba? Obedience is better than secret love, guys. Bilis na. Obedience Uy, 6. nakamuwi na magbabantay eh. Obedience 6. Secret. Naniniwala kayo. Makinig kayo, makinig kayo. Obedience secret. Pagkagamit niyo yan. Sacrifice. Ay, obedience secret. Proceed na. Bakit importante ang pagiging Christian? Una, why is it called Christian? Isipin niyo yung mga follower ng mga idols. For example, yung mga Beanie. Ano ba tawag sa kanila? Beanie fans? Kapalite. Beanies? Parang Beanie ganito, Beanie. Di ba? Ganon tinatawag. Blues clues. So if you're a follower of someone, tatawagin kayong taga-sunod. I-connect it. So that's why it's called Christian, di ba? Kasi Christ, you're a follower of Christ. So, if you're a follower of Christ, then, importante na sundin mo yung utos na. Ngayon, let's connect it to relationship with God. Ano ba yung ibig sabihin pag sinabing relationship? Relationship is not a one-sided thing. Okay? Ang relationship is mutual dapat. Diba? Hindi pwedeng mahalap ang ina lang magmamahal sa'yo. Ikaw, wala ka. So you wanna love God. You know, you wanna love God as well. Alam niyo ba na dalawa lang yung greatest commandment sa Bible? Hindi. Okay. Silence means no. Ano yung unang greatest commandment? Yung aside, wala kayo. We shall love the Lord with all thine heart. We shall Ayun love pa the naman yung Lord with pinaka-importante. all Friends. thy soul. Dati 10 commandments, ginawa na ng dalawa na malap Panginoon para hindi na kayo masyadong mahirapan. Okay. So, iyan muna natin yung Ecclesiastes 12, 13 to 14. The whole duty of a man is to fear God and to keep His commandments. Ngayon, there are just two greatest commandments na binigay ang mahal ng Panginoon. Na nagkatawang tao na siya. Ano yun? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Love God above all. Ganun ka-basic. Above all thine. Love God above all. Hindi sinabing love God like yourself, love God like your mother, your father. Hindi. Love God above all. Non-negotiable. So, hindi yon yes or no. Wala yung why. That's the commandment. Second, ano yung second greatest commandment? Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as you love yourself, di ba? Pero punta tayo, ano lang sa relationship with God. So, ngayon, gusto mo tumibay kasi, di ba, yung relasyon mo sa mahal na Panginoon. Bakit? In the first place, bakit ba tayo nabubuhay? I mean, ano yun, alam niyo yun? Do you wake up every day para makapasa sa school? Para magkaroon ng magandang trabaho? Para dumami yung pera ko? Para magkaroon ng maraming ari-arian? I mean, is that it? Is that what life is all about? Yun lang ba yun? At the end of, after so many years, pag matanda na tayo, what's the point? What's the point of all that? Diba? They all say na iiwan mo rin naman lahat yan eh. Diba? It doesn't mean na hindi ka na magsisikap sa pag-aaral, hindi ka na mag-aaral. It's not like that. Pero kapag sinabi natin love God above all, it's a must. And, so, parang apakadali sabihin, no? Pero apakahirap gawin. The journey is it's just so hard. Para matagumpayan mo yan.
So, ano yung kailangan mong gawin? You wanna have direction, di ba? You wanna have direction doon sa araw-araw mo. Sa future mo. Dapat may direction ka. Kasi gusto mo, may gusto kang gawin, may goal ka. Anong goal mo? Para makasama mo mahal ang Panginoon. You wanna understand Him deeper. Kaso, paano nyo maintindihan kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Hindi tayo nakikinig ng Bible study? Pag may share salita ng Diyos, we don't care. Hindi tayo mag-grow. Malaking bagay yung makikinig ka sa amin na mahal ang Panginoon, makinig ka sa mangmang. Baka sakala may mapulot ka. Malaking bagay yun dahil sa panahon ngayon, maraming mas gusto natin pakinggan na maraming mga tao na mas gusto mong pakinggan yung sarili nila. Kumbaga makikinig ka doon sa isa para mag-rebut. Para sagutin yon. But it's not the case. Gusto mong makinig doon para may mapulot ka. Kunin mo yung pwede mong matutunan. Doesn't mean na susundin mo kung mali yun. Kunin mo yung pwede mong matutunan and then, try to reciprocate. Ano yung pwede mong ma-share na yun? It doesn't mean na kailangan yung sundin yun. Makikinig, hindi ibig sabihin na susunod agad. Makikinig pag i-analyze mo, understand, try to understand. Ngayon, kung nahihirapan kayo, hindi nyo maintindihan, ang lalim English, or basta ang lalim, nakaka-boring, nakaka-antok. Translate nila sa ano. Which is, alam nyo yun, normal yan. Tandaan nyo, normal yan. Tao kasi kayo. Tao tayo. Hindi kayo nag-iisa. We all got there. Doon sa puntong yun. Pero kayo ba yun? It's not. Gawain na kawit mo. Kasi nga, nandito tayo sa mundo. And when nandito tayo sa mundo, kapag ang katawan natin mas malakas, kayang-kaya tayong pangunahan ng kaaway. Pero kapag ang spirito natin ay kasama natin mahal ang Panginoon. If you have the spirit of God, di ba? Kapag may spirito tayo na mahal ang Panginoon, nothing is impossible. Kasi may spirito kayo na mahal ang Panginoon eh. Ngayon, paano kayo magkakaroon ng spirito na mahal ang Panginoon? Anong sabi sa sa Bible? He is a new creation. Ay, ano ba? Okay. Para magkaroon tayo ng spirito ng mahal ang Panginoon, hihingin natin yung sa mahal ang Panginoon. Yun yung, kaya tayo merong, Laptop. hindi rin alam, 4 reglaments nakaligtasan. 4 na reglamento nakaligtasan. Alam nyo ba yun? Ano yung una? 4 na reglamento ng kaligtasan mga minamahal. After ng altar call, ano yung na-explain ng preacher sa harap? Ano yung unang reglamento ng kaligtasan? Bautismo. Ang hihingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Okay. Pwede na. Pagtanggap. Close. Pangatlo. Meron pa ba? Apat. Nagtanggap o pagduti. Okay, wala. Oh no. Okay, una. Kuya Joshua muna. Ano yung una? Repentance. Una. Faith. Faith. Okay, faith. Faith pala. Faith, the moment na pumunta sila doon, yung mga baguhan na yun, the moment na pumunta sila doon, hindi ba that already shows their faith? Sabi, nagpapagaling to. Sabi, naalala niyo yung malapit na nagkatawang tao. Yung, meron yung mga, yung tao na lumapit sa malapit noon. Narinig niya lang, nagpapagaling to. O yung babae na lang. Babae na dinudugo ng ilang years. Diba, anong ginawa niya? Hindi rin alam. Okay. Anong ginawa niya? Hinawakan niya yung... Paa. Hindi Cloth. pa. Yung cloth na Damit white lang yun. na Like, mahal ang Panginoon. ganito. Dress pala, Yan, yan. dress. Ilang years siyang dinudugo? Ilang years? More than 10 years. Pagkahawak niya, gumaling siya. Bakit? Dahil sa faith. Dahil sa Faith. faith.
At ganun kahalaga ang pananampalataya. Dahil kay faith. Kailangan nyo maintindihan yun dahil lahat ng mga imposible pwedeng maging posible kung may pananampalataya kayo. Man, that's right. Pananampalataya pangalawa, Magsisisi. yung sinasabi nyo kanina, Tanggap. pagtanggap at pag nagtatanggap kayo, anong ginagawa nyo? Hingi ng tawad, nagsisisi. Sisi muna. Nagsisisi. Wow. That's right. But ginagawa ba natin? Si Ariel nagsisi, di siya pumunta. Like whenever may if nananalangin, sumusunod lang ba tayo, tapos na ata yung prayer, ganun na lang ba? Or, you have your own prayer. So, gusto nyo magkaroon ng sarili niyong prayer, diba? Yun yung relationship with God. Kasi, ang relasyon nyo nasa mahal na Panginoon. Hindi doon sa taong nagpe-pray. That's Hindi right. doon sa taong nasa tabi nyo. Hindi Right. din sa magulang. And then, pangatlo, siguro naman alam nyo na to. Baptist. Kundi yan, kayo sa tubig. Swimming. Sino po lulubog ulit? Do you? Baptismo Baptist sa yung iba. tubig. Rebaptist. Rebaptist. Bautismo sa tubig. Bautismo sa tubig. Pangalan ni Jesus. Babautismo, immersion, diba? At pang-apat, dito na, anong ginawa, anong nangyari doon sa, anong nangyari sa mahal na Panginoon nung binautismohan siya? Binago. Binago yung buhay niya. Well, binago kasi bumaba Ang ang banal na spirit. banal na spirito. Right. Praise the Lord. Amen, DJ. Nangyari yun sa mahal na Panginoon, hindi dahil, Ito ka, Jay. hindi para lituhin tayo, no? Lord. Para lituhin tayo na bakit so tao lang pala si Jesus. Hindi pala siya, no, it's not like that. Ginawa yun ng mahal na Panginoon para makita natin, Example mo sa para makita natin kung ano yung dapat na Ito proseso. ka dyan. Praise the Lord. After mo pala mabautismohan sa tubig, okay, kailangan mo rin pala ng Espiritu na mahal na Panginoon. And that's why, ano nangyari nung nag-preach ang mahal na Panginoon? Praise God. Maraming? Tumabautismo. Oo, yung tanggap, aside doon, ano pa yung mga nangyari? May mga pinagaling. Exactly, may mga pinagaling. Nandun yung mga himala. Kasi nandun yung Espiritu na mahal na Panginoon, nandun yung kapangyarihan na mahal na Panginoon. Doon mo ngayon malalaman, ano yung Espiritu ka na mahal na Panginoon. Kasi kung wala kang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, Kahit isa walang gagawin. how would you know that you have the Spirit of God? Amen. O ngayon, so, bakit ba natin yung pinag-usapan? So, gusto mo kasing magkaroon ng relasyon sa mahal na Panginoon. Hindi porket sinabi namin, sabi ko Joshua, kuya ko, na pumunta kayo sa gawain, magtungkol kayo, ganyan. Pray kayo and all. Doesn't mean na yun lang, yun na yun. Paano kung wala kami? Paano kung kami pala yung nawala? Kayo din ba mawawala? Ganun ka-importante ang relasyon sa mahal na Panginoon. Kasi gusto mo ang relasyon mo hindi doon sa tao. You don't do what you do because you're following another man. You do what you do because buhay ang mahal na Panginoon. That's right. Ngayon, tatanungin natin sa sarili natin. How's your relationship with God? And what would you do next after this? Wala na ba? Okay na ba yun? You're gonna have to make effort. Next question. Ay, sorry! More thing.